For this weekend, medyo busy ang inyong lingkod sa paggawa ng cake orders. Usually, I bake the cakes 2 days or a day before the event. Nagbe-bake muna ako ng cake base. And for today, I'm making moist vanilla cake and chocolate moist cake. Gagawa din ako mamaya ng cupcakes. Medyo matagal na din ako sa baking industry at hindi naging biro ang journey ko dito. Bago ko na-achieve yung mga masasarap at magagandang produkto na ino-offer ko, dumaan talaga ako sa maraming proseso. And I've been testing my recipes over a year. And through constant practice, thank God at na-achieve ko at mas naging komportable ako sa pagbe-bake. Hindi agad-agad na naperpekto ko yung bawat recipes na na-formulate ko. Trial and error kumbaga. Pero never akong pinanghinaan ng loob. At ganoon naman talaga sa buhay. Hindi tayo dapat sumusuko. Meron din ako mga experiences na may negative feedbacks from my old clients. Pero I took it as a constructive criticism para mas mapabuti pa ang aking produkto. And with that honest feedback, mas naging driven and persistent ako na ma-improve pa ang mga produkto ko. Kaya sa mga katulad kong baker at sa lahat ng mga nagpupursige at patuloy na lumalaban sa buhay, keep on going. Darating din ang araw na majajakpatan mo din yan. All in God's perfect timing. At balik tayo dito sa binibake ko. Kakatapos ko lang gawin yung vanilla moist cake at ito naman patapos na din akong gawin yung chocolate moist cake base. Personally, ang pinaka-favorite kong cake flavor na sa lahat ng mga ginawa ko na ay yung carrot cake. Sobrang sarap nun. By the way, ito yung vanilla moist cake at ito yung custard or yema filling na ilalagay natin dito. At ito na yung kinalabasan ng cake after kong gawin ito. Sana magustuhan ng nag-order. Meanwhile, naisipan kong gumawa ng mango jam dahil season ngayon ng mango, kaya ito naisipan kong gumawa nito. Sa paggawa ng mango jam, kinakailangan lamang for every 1 kg of mango, gagamit tayo ng 400 grams of white sugar. At itong gagawin ko is 2 yields, meaning 2 kg of mangoes. At gagamit din ako ng calamansi. And after it reaches 105 degrees Celsius, okay na to. At dahil talaga namang sinisipag ako, namitas muna ako nitong mga talong at gagamitin ko ito dahil magluluto ako ng pork binagoongan para sa aming lunch. Perfect combo talaga tong talong at bagoong, kaya naman panigurado, mapapa-extra rice na naman ako sa sarap.